Guys, nakatanaw ng malaking pag-asa ang Barangay Ginebra. Ganyan kalikot ang karambola sa agawan sa top 4, kung kaya sa pagkatalo ng Meralco kagabi sa kamay ng Phoenix, ay nalagay naman sila sa panganib na mawalan ng twice to beat bonus. Kung sasalta ang Ginebra sa top 4, ibig sabihin lamang nito tatlong SMC teams ang magkakaroon ng twice to beat advantage. At dahil dito, tiyak ngangaw-ngaw na naman ang mga bashers at si Al Francis Chua na naman ang kanilang sisisihin. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Mga ka-Republic, batid ng Phoenix Super LPG at ng Meralco Bolts kung gaano kahalaga ang laban nila kagabi. Nakataya pareho ang spot nila sa team standings. Nagwagi nga ang Phoenix 93-83 upang ibulsa ang twice to beat bonus sa kanilang pagsalta sa quarterfinals. Sa pagkatalong ito ng Meralco, nalagay naman sila sa malaking panganib dahil sa kasalukuyan ay nakasama ng Bolts sa triple tie ang SMB at Ginebra sa kartadang 7-3. Alam ni Meralco coach Luigi Trillo ang matinding implikasyon nito sa kanyang team. Nasa disadvantage ang Bolts dahil tinalo sila ng Beermen at ng Gin Kings. Given na pareho nilang maipanalo ang kanilang last game assignment, triple tie pa rin sila sa A3. At kapag ginamit ang winner over the other rule, nasa disadvantage position ang Meralco dahil natalo sila sa dalawang team na ngayon ay kasukob nila sa 3rd, 4th, and 5th position. Malaki ang pag-asa dito ng Barangay Ginebra dahil wala silang dapat gawin kundi ipanalo ang kanilang last game assignment laban sa NLEX na naghahabol naman ng huling spot sa playoffs. Siguradong inabangan ng coaching staff ng Ginebra ang game sa pagitan ng Phoenix at Meralco. At sigurado nakabantay din ang mga Ginebra fans at hinintay ang magiging resulta ng laban. Alam ng lahat malaki ang magiging implikasyon sa Ginebra ng magiging resulta ng laro. At pumabor nga sa mga mag-aalak ang kapalaran. Natalo ang Meralco at dito nagkaroon ng malaking pag-asa ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Siguradong nalungkot ang mga Ginebra haters na comment ng comment sa mga sports vlog na nagsasabing wala ng pag-asa ang Ginebra nyo. Kangkong na kayo. Sorry po sa mga bashers. Nasa taniman po ng ubas ang team na inyong kinasusuklaman, ang inyong team siguro ang naglalangoy ngayon sa kangkungan. Anyway, sa matagal na panahon ay walang independent team na nakasalta sa top 4. Pero nakasingit ngayon ang Phoenix at mayroon silang dalawang pagkakataon na makaangat pa sa semis dahil nga mayroon silang twice to beat bonus. Kung sakali na tuluyang malalaglag ang Meralco sa lower 4 at malalagay sila sa number 5, most probably Ginebra ang kanilang makakalaban. Bilog ang bola at hindi natin inaalis ang posibilidad na masingitan ng Bolts and Gin Kings sa playoffs. Ngunit 2 beses nilang dapat talunin ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Sa January 13, araw ng Sabado po yan, maghaharap ang Ginebra at NLEX para sa kanilang last game dito sa elimination. Sobrang importante ito sa Ginebra dahil ito ang magiging insurance na papasok sila sa top 4. Mahalaga rin sa NLEX ang labang ito dahil nakasalalay naman dito ang pagsalta nila sa playoffs, or at least magtatay sila ng talk and text sa spot number 8. Kung 3 SMC teams ang sasalta sa top 4, mapait ito sa panlasa ng mga bashers. Sa kabiguan ng kanilang paboritong team ay naghahanap sila ng alibay, naghahanap sila ng masisisi. At tiyak sisisihin na naman nila si Al Francis Chua na sports director ng SMC. Kasalanan po ba ng isang tao na maging mahusay sa kanyang trabaho? Kasalanan ba ni Al Francis Chua na maging mahusay na team governor at team manager? Mga bashers, itanong po nyo yan sa inyong sarili. Kung kayo ang nasa isang posisyon, kasalanan ba ninyo na kayo ay maging magaling? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout.
Shout out kina Carlito Agoho, George Batung, Diana Arinton, Rodante Sabida, Romeo Conchada, Reggie Jimenez, Jose Rodrigo, Tortoga Randy, Bernie Roland, at si Eduardo Galang. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.